So, gospel reflection muna tayo. June 8, 2025. So, today, June 8 is Pentecost Sunday. So, birthday ng Catholic Church. Ito yung parang inauguration o inaugural ng ating simbahang Katoliko dahil sinabi nga ni Father Dan Paraiso, yung aming dating parish priest bago pa si Father Mix, okay? Sinabi niya na ang gumagabay sa simbahan o gumagabay sa mga tao ngayon ay yung Espiritu Santo. At ito rin Pentecost Sunday, 50 days after Easter, isa sa misteryo ng glorious mystery, yung the descent of the Holy Spirit in a strong violent wind and appear to the apostles as tongues of fire. So makikita natin yung Holy Spirit can take various forms. Nung si Lord nabinyagan, bumaba siya in a form of a dove. Doon sa mga apostles, strong violent wind na may tongues of fire. So yun yung espiritu ng Panginoong Diyos. Yun yung nagbigay buhay sa tao, yun yung hininga ng Panginoong Diyos, di ba? Na kung saan marami tayong matatanggap na grasya. At sinabi rin sa mga pagbasa at sa responsorial psalm, sa responsorial psalm nakikiusap nga baguhin yung tanan, di ba? At pag ikaw ay leader, ito para sa akin pag ikaw ay leader, lalo na sa gobyerno, ikaw ay pinagkalooban ng Panginoong Diyos through the people's vote. Ikaw, nasa sayo yung Espiritu Santo para mamuno, para i-guide yung isang tao. Ikaw ay nabubuhay sa karurungan ng Diyos, sa karurungan ng Espiritu Santo. Kaso, nangyayari dito sa Pilipinas, kabaliktaran. Kasi sinabi rin sa readings ngayon, kasama ko na rin yung sa readings, aside from the gospel reflection, yung mga apostles, sumatanggap nila yung Espiritu Santo, lumakas ang loob. Hindi sila mga takot kahit na posible silang mamatay o magbuwis ng buhay. Hindi sila natatakot. Sila ay naging linguistic para makapangaral, para makapag-communicate, makipag-usap, makipagtalastasan sa iba't ibang mga tao. Kaso, minsan itong mga leader natin dito sa Pilipinas, sad to say, marami rito ang nabubuhay sa kabaliktaran, imbis na sa Espiritu ng Panginoon, sa Espiritu ng laman. Na ang tingin nila, dahil sila ay nasa gobyerno, kaya nilang gamitin yung grasya ng laman na nawawala, na hindi nakokontento. Yung psychological aid, lahat naman tayo meron yan dumadaan tayo sa ganyan, kaya nga kailangan natin ang tulong ng nasa itaas. Hindi natin pwedeng ikailayan, kaya nga dapat lagi tayong nagdarasal, diba? Pero ngayon, inaugural ng Catholic Church, dapat tayong magpasalamat dahil sabi nga ni Father Joel, buhay pa tayo. At ang bumubuhay sa atin o ang nagtatayo sa atin sa kama yung Holy Spirit. Kung bakit pa tayo lumalaban sa buhay, dahil sa Holy Spirit. So, yun lang po.